So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miats Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Aso Lacampo. And today is November 21, 2025 and our topic is all about ano ang kahulugan ng yoke of Christ. So, our concept is all about yoke of Christ. So, ang yoke of Christ ay isang metapora mula sa pagsasaka kung saan ang dalawang baka ay pinagdurugtong ng isang yoke upang magbuhat ng magkasama sa ilalim ng gabay ng kanilang amo. So, inaanyayahan tayo ni Jesus na pasanin ang kanyang pamatok na sumisimbolo ng pagiging alagad, pagpapasakop at tunay na kapahingahan. So, hindi gaya ng mabigat na pamatok ng kasalanan at legalismo, ang kanyang pamatok ay magaan dahil siya mismo ang tumutulong magbuhat. So, pinapakita nito na ang kanyang Panginoon at biyaya, tinatawag niya tayong sumunod, ngunit siya rin ang nagbibigay lakas upang magtagumpay at magpahinga sa Kanya. So, our Bible readings for today is all about Matthew chapter 11, verse 28-30, ASND version. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagod at nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Dahil ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, makakaranas kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang aking pamatok ay magaan at ang yoke ko ay mabigat. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the yoke of Christ is for the weary and burdened. So, ang pamatok ni Kristo ay inaalok sa mga taong napapagod, nasasaktan at nabibigatan sa buhay. So, hindi niya hinihingi na maging malakas muna tayo bago lumapit. Gusto niya tayong lumapit sa Kanya sa ating kahinaan. So, sa Kanya natin natatagpuan ang kapahingahang hindi kayang ibigay ng mundo. Second is the yoke of Christ invites us to a close relationship. So, kapag pinasan natin ang Kanyang pamatok, nangangahulugang ito'y tayo ay gumagalaw ng malapit sa Kanya. Katulad ng dalawang baka na magkasabay sa isang yoke. Hindi tayo pinapasan ni Kristo mula sa malayo dahil kasama niya tayo sa lakad. And lastly is the yoke of Christ calls us to be His faithful disciples. So, ang pagdala ng pamatok ni Kristo ay hindi lamang pagtanggap ng tulong, kundi pagtalima sa Kanyang kalooban. So, tinatawag niya tayong sumunod, matuto at magpasakop sa Kanyang pagtuturo bilang mga alagad dahil sinusunod natin ito hindi lamang ang Kanyang mga pangako, kundi pati ang Kanyang mga utos. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is cast your burdens on Christ because He cares. So, sa mga panahon na papagod tayo at nabibigatan tayo sa ating damdamin, is piliin nating lumapit o ilapit ang lahat kay Kristo dahil kaysa akuin natin mag-isa. Dahil siyang nagbibigay po ng lakas at kapahingahan na hindi kaya ibigay ng sariling sikap at dapat natin ito ipagkatiwalaan sa Kanya lahat dahil tunay siyang nagmamalasakit. Second is cherish your relationship with Christ. So, wag nating ituring na pangkaraniwan ang relasyon natin kay Jesus dahil ito ang pinakadakilang kayamanan natin dahil sa Kanya natin mararanasan ng pag-ibig, direksyon at katotohanang hindi nagbabago. So, dapat natin alagaan ang relasyon na ito sa pamamagitan ng pananalangin, pagsamba at pagsunod. And last is commit to follow Christ's direction. So, kung si Kristo ang kasama sa pamatok, dapat siya ang nanguna sa direksyon ng buhay natin. So, dapat tayong sumunod sa Kanya kahit mahirap dahil ang Kanyang daan ay laging para sa ikabubuti natin. Dahil ang tunay na alagad ay sumusunod hindi lamang kapag madali, kundi kahit may sakripisyo. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why do we have to cherish our relationship with Christ as our greatest treasure. So, for me, kailangan nating pahalagahan ang relasyon natin kay Kristo bilang ating pinakamahalagang kayamanan dahil siya lamang yung nagbibigay ng buhay na may layunin, kapahingahan at kaligtasan sa atin. Dahil ang mga bagay sa mundo ay pansamantala lang at maaaring mawala, pero ang relasyon ni Kristo ay hindi at walang hanggan at hindi nagbabago. So, kapag siya ang ating kayamanan is hindi tayo madaling matumba ng problema at dahil alam natin na pundasyon natin si Kristo mismo at hindi ang sitwasyon. So, natutunan ko sa devotion na to na ang pamatok ni Kristo ay hindi pabigat kundi paanyaya sa tunay na kapahingahan at
kapit sa kanyang presensya. So, sa halip na akuin natin lahat ng problema at kontrol, is tinatawag niya tayong sumama sa kanya at hayaan siyang magbuhat kasama tayo. So, dapat natin ito ipamuhay sa atin sa pamagitan ng patuloy na paglapit sa Kanya sa panalangin, pagsunod sa Kanyang gabay, at pag-ibig sa Kanya ng higit sa anumang bagay. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa paanyaya mong lumapit at magpahinga sa inyo. Lord God, turuan mo kami pasanin ang iyong pamato ng may pagpapasakop at tiwala. Lord God, tanggalin mo ang bigat ng puso namin, palitan mo ng kapahingahan, pananampalataya at pag-ibig, dahil ikaw ang aming lakas, aming guro at aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.